Mainit na balita, ipinasupina ng Philippine National Police ang dati nitong hepe at ngayon senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay yan sa investigasyon ng CIDG kaugnay sa mga umano'y extrajudicial killings sa Davao Region. Ang investigasyon nag-ugat sa mga isiniwalat sa pagdinig ng House Quad Committee at mga interview ni retired police officer Arturo Las Cañas. Personal na pinahaharap si De La Rosa sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame sa Huwebes, May 14. Kanina isinilbi na ang sabpina sa tanggapan ni De La Rosa sa Senado pero hindi raw ito pinirmahan ng tumanggap. Ayon kay CIDG Chief Investigator Police Captain Larry Ray, itinuturing na nilang received ang sabpina. Sa part namin, it is din received. Tingnan natin kung anong nangyari. Isinilbi na rin daw ito sa bahay ni De La Rosa sa Davao City. Batay po sa supina, pinapagawa rin siya ng sinumpaang salaysay at pinagsusumite ng mga dokumento o impormasyong may kinalaman sa investigasyon. Kung hindi raw tutugon ng senador, ay posible siyang ipakontempt. Wala pang reaksyon si Senador De La Rosa kaugnay sa sabpina. Huli kam sa Antipolo Rizal ang pagnanakaw sa isang Tapsilogan. Aabot sa 5,000 pisong halaga ng cellphone ng empleyado ang natangay ng suspect na naaresto dahil sa iba pang insidente ng pagnanakaw. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang Tapsilugan sa Barangay San Roque, Antipolo City noong Martes, kita ang isang lalaking pumasok sa kainan at sumilip-silip. Hindi siya napansin ng babaeng staff na nagsi-cellphone. Kumuha ng baso at tubig ang lalaki at uminom. Ilang saglit pa, binuksan niya ang maliit na gate at pumasok sa counter ng kainan. Sa CCTV sa loob ng kusina, pumasok ang lalaki at mabilisang dinampot ang isang cellphone. Nagtago pa siya sa gilid ng pader nang pumasok ang lalaking naka-green na t-shirt na staff sa kainan. Maya-maya, tinanong ng lalaki ang kasama niyang staff tungkol sa kanyang cellphone. Ilang saglit pa, lumabas na ang nagnakaw na lalaki na may hawak ng kahoy. Tumambay pa sa harap ng counter habang aligaga ang dalawang staff sa paghahanap sa nawawalang cellphone. Ayon sa may-ari ng kainan, nag-assist pa ang lalaking staff sa suspect para makalabas ng kainan dahil nagsumbong daw ito na may nag-aabang sa kanya sa labas kaya siya may dalang kahoy. Naniwala naman daw ang mga staff sa suspect at inakala pa na siya'y customer. Hindi siya totally naramdaman, narinig, na napansin na may tao din sa loob ng tindahan. Buti raw nakamonitor sa CCTV ang may-ari ng kainan, kaya nakitang hindi mapakali ang mga staff sa paghahanap ng cellphone. Doon ko nakita na kinuha nung suspect yung phone doon sa loob ng kitchen. Nakapasok siya. Kaso nga lang, dahil medyo nagkaagulo sila nung tumatawag ako nung time na yon, hindi nasasagot nung store yung tawag ko. And nakaalis na si suspect nung nasagot nila. Pero few minutes pa lang. Kaya nung time na yon, nung sinabi ko na yun yung kumuha, kinabol pa nila, kaso nga lang, hindi na talaga nakita. Nag-report sa barangay at pulisya ang establishmento kasunod ng pagnanakaw. Na-blatter dito sa barangay San Roque. Itong ating suspect ay napag-alaman na isang notorious at aktibo talaga na gumagalaw na sa masamang loob, pagnanakaw. Ang suspect naaresto nitong Sabado dahil naman sa pagnanakaw ng motorsiklo. Pero hindi na na-recover ang ninakaw na cellphone na tinatayang nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Aminado ang suspect sa pagnanakaw sa kainan. Dahil lang na pangailangan nila po. Kaya na po ulit kayo sa mga nagawa ko. Sa custodial facility ng Antipolo Police nakadetain ng suspect na nahaharap sa reklamong theft at reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Inaasahang hihina pa ang bagyong Kaloy sa mga susunod na oras ayon po yan sa Pag-asa. Sa pinakahuling forecast track, posibleng maging low pressure area na lamang ang nasabing bagyo mamayang hapon. Dahil daw ito sa pag-iral ng high pressure area sa hilaga ng bagyo at ng nagbabagong steering flow. Huling namataan ang Tropical Depression Kaloy, mahigit 400 kilometro silangan ng Giwan, Eastern Samar.
Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Walang direktang epekto sa bansa ang bagyo. Mainit na easterlies po ang pangunahing weather system na nagdadala ngayon ng mainit at maalinsangang panahon sa maraming bahagi ng bansa. Bagaman may tsansa pa rin po ng mga ulan sa ilang lugar. Naispatan sa Bulkang Kanlaon ang banaag o crater glow. Ayon sa PHIVOLCS, ang banaag ay resulta ng tinatawag na superheated volcanic gas activity ng bulkan. Ilang beses nang nakakapagtala nito ang Bulkan Kanlaon mula noong 2024, pero nitong weekend lang nakita ng naked eye o walang gamit na instrumento. Posible ring indikasyon ng magmatic eruption ng banaag ayon sa PHIVOLCS. Kaya manatiling alerto ang mga kapuso nating malapit sa Bulkang Kanlaon na nasa Alert Level 2. Sa nakalipas na 24 oras, may naitala ring 7 volcanic earthquakes ang bulkan at nagbuga ng mahigit 1,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Ito ang GMA Regional TV News. Nauwi sa trahedya ang pagdalosana sa family outing ng magkakaanak sa Socorro Oriental, Mindoro. Sa investigasyon ng pulisya, tinatahak kahapon ng pampasaherong jeep ang pababambahagi ng kalsada sa Barangay Fortuna nang mawalan ng preno ang jeep at bumangga sa puno. Patay ang 4 na pasahero kabilang ang isang menor de edad. Agad namang dinala sa ospital ang 14 na sugatan. Sinusubukan pang makuhana ng pahayag ang mga kaanak at sangkot sa aksidente. Patuloy ang investigasyon. Sinibak sa pwesto ang isang pulis malolos matapos mag-viral ang pananakit niya sa isang babae sa isang bahay sa Bulacan. Noong March 12, nangyari po ang insidente ayon sa malolos pulis. Kita sa CCTV ang magkausap ang dalawa nang sampalin ng babae ang pulis. Gumante ng suntok ang pulis at ilang beses pang sinaktan ang babae hanggang natumba ang babae sa sahig. Kasunod niyan ay sinara ng pulis ang pinto, umupo at nag-cellphone. Kalaunay nakabangon ang babae at muli siyang pambuno. Binawi na ng malolos pulis ang mga armas at ID ng nasabing pulis. Nahaharap siya sa mga reklamong administratibo at kriminal. Ayon sa Philippine National Police, pananagutin ang sinumang pulis sa mga ganitong klase ng insidente. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang sinibak na pulis, pati ang babaeng nasa video, pero hindi pa raw siya handang magbigay ng pahayag. Tila namamasyal ang lalaki at babaeng yan sa bahagi ng Barangay Alihi sa Bacolod City. Maya-maya, tumawid ng kalsada ang babae. Dumiretso naman ang lalaki sa mga tangke ng LPG na nakadisplay sa isang establishmento. Puwersahan niyang sinira ang padlock at mabilis na tinangay ang 2 LPG tank. Agad humingi ng tulong sa mga residente ang mga empleyado ng tindahan at kalaunay nahuli ang mga suspect. Ayon sa pulisya, inamin ng magkasintahan na nagpanggap silang nagsa-sightseeing para maisagawa ang krimen. Hindi na nagsampa ng reklamo ang may-ari ng tindahan matapos mabawi ang mga tangke ng LPG mula sa mga suspect. Sumiklab ang sunog sa isang junk shop sa Barangay Gulod sa Quezon City kagabi. Isa po sa mga tinitingnang sanhi ng apoy ang nakasaksak na bentilador. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito ang laking apoy ang sumiklab sa isang junk shop sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City pasado hating gabi kanina. May punto pang pumutok ang ilang kawad ng kuryente. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa unang alarma ang sunog. Nasa 15 fire truck ang rumisponde sa lugar. Nang tuluyang mapula ang sunog matapos ang halos 30 minuto, tumambad ang pinsala. Tupok na tupok ang barak sa mga empleyado. Ligtas naman nakalabas ang 8 stay-in na empleyado sa kasagsagan ng sunog. Kabilang na si Riga na nagising na lang daw ng magkasunog. Nagsisigawan na po kasi yung mga tao eh. Pag labas po namin dito, nagsiksikan po kami. Pagtingin po namin, ang lakas na po ng apoy. Sa may kahoy. Hindi na po kaya eh. Sinalabuhan po ng yung kasama namin matanda. Hindi po kinaya sa sobrang lakas. Si Joaquin walang naisalbang gamit. Maging ang bahagi ng kanyang sahod na abo. Biglang ang lakas ng apoy eh. Bigla siyang dito sa gilid nagsimula eh. Pagising ko. Bigla talagang lakas. Wala tayong magagawa kasi disgrasya eh. Ayon sa Quezon City Fire District, isa sa mga tinitingnan nilang sanhi ng apoy
ang nakasaksak na electric fan sa barracks. Walang nasugatan sa sunog. Inalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Halos 30 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level na heat index ngayong Lunes. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Casiguran, Aurora, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyao, Palawan at sa Dumangas, Iloilo. 43 degrees Celsius naman sa Lawag at Batak sa Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Tugigaraw, Cagayan, Etiaga, Isabela, Baler, Aurora, Iba, Zambales, Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan, Daet, Camarines Norte, Masbate City, Rojas, Capiz at sa Borongan, Eastern Samar. Danger level din ang 42 degrees Celsius sa Pasay City, Sinait, Ilocos Sur, Muñoz, Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Cavite City, Infanta at Mulanay sa Quezon Province, Pili, Camarines Sur at sa Iloilo City. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posible namang heat index dito sa Quezon City at sa mahigit 20 iba pang lugar sa bansa. 40 degrees Celsius naman sa Romblon, Panglao, Bohol, Tacloban, Leyte, Giwan, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte at sa General Santos City. Sa nakalipas na 24 oras, bumaba ang tubig sa Angat, Ipo, Binga, San Roque at Pantabangan Reservoirs. Base sa monitoring ng Pag-asa, tumaas naman ang tubig sa Ambuklao at Caliraya habang wala namang pinagbago ang water level sa Lamesa at Magat Reservoirs. Naglabas ng video si Senadora Amy Marcos tungkol sa banta umano ng Office of the Ombudsman sa mga kongresistang hindi papabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Inalmahan yan ng Malacanang. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Ngayon na ang debate at posibleng botohan sa Kamara kung mai-impeach o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang defense team magmo-monitor sa mangyayari sa plenaryo. Ang Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban na suportado ang pagtakbo ng bise sa 2028 presidential elections kahit hindi nila kapartido, nagbabala sa mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment. Iba-blacklist daw nila ang mga ito. Hindi papayagang tumawid sa kanilang partido. Walang maaasahang political refuge o pagkakanlong sa kanila. Kung kakailanganin, magpapatakbo o susuporta sila ng makakalabang kandidato sa distrito ng kongresistang boboto ng yes. Sabi ng PDP laban, hindi yan banta kundi political accountability. Ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang pangulo ngayon ng PDP laban. May 3 Duterte sa Kamara, sina Davao City Representatives Paulo Pulong Duterte, Omar Vincent Sangcola Duterte at PPP Party List Representative Harold Duterte. Sabi ni Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, malaya ang mga Duterte na sumali sa debate sa impeachment. There will be debate after the sponsorship speech, and I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate, no? I'm quite sure about that, the interpellation. But with respect to the explanation of vote, siguro i-consider din ng rules kung ilan ang House members who are interested to explain their vote. Sa Senadora Amy Marcos, naglabas ng video tungkol sa nakuha raw niyang impormasyon ng posible anyang kahinatnan ng mga hindi boboto para ma-impeach ang bise. May bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Hiningan namin ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila nasasanay ang ilang matataas na opisyal na bumabase lang sa anyay haka-haka. Mas may kredibilidad aniya kung maghuhusga na may ebidensya. Sabi ni Castro, nakakahawa raw pala ang gawain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay paggawa ng intriga at pagtanim ng ebidensya. Huwag daw itong tularan. Payo naman ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy sa mga Katoliko mambabatas, bumoto ayon sa konsensya, katotohanan, hustisya at sa ikabubuti ng nakararami. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News.
Pumalag ang ilang kongresista sa babala ng PDP laban na iba-blacklist nito ang mga kongresistang bobotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng Makabayan Bloc, nananakot ngayon ang mga kaalyado ng bise dahil bigo raw silang pabulaanan ang mga ebidensya noong mga impeachment hearing. Hinihimok ng Makabayan Bloc ang mga kapwa kongresista na pagbasehan ang ebidensya at huwag pansinin ang mga banta ng PDP laban. Para naman kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, hindi political persecution ang pagboto sa impeachment. Tungkulin daw yan ng bawat kongresista batay sa konstitusyon. Ayon naman kay House Justice Committee Member Joel Chua, pagbabatayan nila ang official records ng komite. Dagdag ni Chua, binigyan ng pagkakataon ang kampo ng bise para sagutin ang mga alegasyon sa impeachment complaints pero hindi nila ginawa.